So ayun po papunta tayo ngayon dun sa showroom ng Mitsubishi. At titignan naman natin yung Black Series ng Montero. Bakit nga ba hindi Black Series yung kinuha natin Andyan lang naman yung Black Series, mas maganda yung specs, mas maraming kakaiba sa loob, di ba? Tapos top of the line pa. So ayan, panoorin muna natin yung ating quick walk around ng Montero Black Series, So yun, in 3, 2, 1, pa! Montero Black Series. So bakit nga ba hindi ito yung kinuha natin? Check natin paikot. Ano nga ba yung meron dito na wala dun sa Montero GLS, Unang-una sa lahat, naka-black yung tires, painted. Black yung side mirrors, painted. Black din yung door handles, painted. So yun, pagdating sa loob, kitang-kita mo agad, maroon. Kulay maroon yan. Tapos may diamond stitchings yung upuan. Yung GLS wala, parang plain lang yung upuan niya. Same din na electronic na rin yung pang-adjust ng upuan natin. Kaya ramdam na ramdam mo, halos parehas lang Maliban dito, yan talaga madalas mo kasing makikita yan Instrument cluster. Tapos itong drive mode na to, dun sa two-wheel drive version na Black Series, walang ganyan. Infotainment screen, parehas na parehas. Meron lang switch dun sa may tailgate niya, Tapos yung AC control, same na same din. Wala ring upper glove box. Halos parehas na parehas talaga, kaya hindi mo ganong mararamdaman yung more than 400k na idadagdag mo pagka ito yung kinuha mo, Yung two-wheel drive yun, Same din, nasa left side yung push start button, tapos mga additional ADAS. Pagtingin dito sa ibabaw, yun! Ang malayong diferensya. Meron tayong sunroof talaga, Pero sa driver side lang, hindi siya extended papunta dun sa passenger. Tapos nandito yung control niya. Wala na yung sunshade na lalagyan, di ba? Wala na yung lagayan ng shades. Di ba? Sayang naman yun. Kasi nandun yung control nito para mabuksan yung sunroof ng Black Series. Eto naman, parang hindi ko talaga magagamit. Kasi more on city driving lang talaga ako. Tapos konting bundok-bundok. Konti lang, hindi naman sobrang lala, At wala na tayong plano dun sa mga sobrang layo at sobrang hirap i-drive na lugar. Pagdating sa second row, yon. Siyempre, maroon din lahat, Tapos, same lang din. May saksakan dito. Tapos, 12-volt socket. Tapos yan, black roof. Sporty na sporty. Sobrang sporty tignan, Kulay itim yung roof. Parang andile. Parang para sa akin naman, claustrophobic yung pakiramdam. Same lang din, 2 cup holder, tsaka armrest. Yan, ganyan na ganyan din yung sa Montero GLS. Fold, tumble, parehas lang din. At syempre, wala rin siyang seat slider. Hindi rin siya naaabante pa harap at likod. Tapos testingan natin kung okay ba pumasok sa likod. Actually, old video to, Dati ko pa na video to nung hindi pa kami nakakakuha. Sinama ko lang din dito para ma-check ninyo na parehas lang din yung Montero Sport Black Series at GLS. Yan. Pagpasok sa loob, ito talaga yung magbibigay ng problema sa inyo pagka nandito kayo sa likod. Hindi kasi malulusot yung paa dyan. Yan. Same din sa GLS, hindi malulusot yung paa dyan. So yun, magdadagdag ka ng almost 500,000, Tapos ganyan pa rin yung likod niya. Masikip pa rin. Wala namang nadagdag or additional features. Ito rin kasi isang concern ko, ba't kumuha ng SUV. Tapos tie support, wala. Alanganin talaga yung tie support niya. Ganun ulit. Fold lang ulit to, tapos angat. Same din lahat. Same halos lahat, Kaya para sa akin, kung sobrang yaman ka, okay kumuha ng mga ganito. Pero kung hindi naman, kung saktuhan lang din yung budget mo, kumuha ka na lang ng GLS. Tapos kunin mo yung kulay na gusto mo. Magpa-leather seat ka na additional, yung mas magagandang klase. Ipa-black mo yung mga black para sabihin, Black Series. Yun, hindi mo naman ganong kailangan yung ADAS Sigurado, yung mga kumukuha naman ng SUV, mahilig sa traditional driving, Pagdating dito, compartment, parehas din. Meron din ganyan sa GLS. Lahat ng meron dyan sa loob niyan, meron din dun sa GLS. Same lang din kung paano mo ipo-fold yung third row. 2 steps lang din siya. Although madali, pero hindi upgrade. Kaya para sa akin, ayoko talaga nitong Black Series. Mahal.
So hanggang dito na lang yung ating quick walk around. Balik na tayo dun sa driver's seat. Let's go! So ayun, napanood na natin yung quick walk around ng Black Series. So yun talaga yung rason kung bakit hindi Black Series yung kinuha natin. Unang-una sa lahat is parang hindi ko naman na magagamit yung specs niya, no? Yung mga 4x4, kung ano-ano pa. Tsaka hindi ako fan talaga ng automatic tailgate. Gawa nga ng yung garahe kasi namin masikip na, kumbaga hindi na uubra na magkaroon pa ng space doon pagka bubuksan yung tailgate or halimbawa nakasara yung gate namin tapos napindot, di ba? At syempre, lahat-lahat ng yan, ang pinakarason talaga, mas mahal siya ng D-Hamac, ano? Nasa gantong price. Hindi ko maalala eh. Kita nyo ba? Okay? Yan yung price ng Black Series at medyo malayo talaga siya compare dito sa ating Montero GLS. So far, very satisfied na kami ng asawa ko dito sa GLS, ano? Lahat ng pangangailangan namin, lahat ng kagustuhan namin nandito na. Diba? Hindi naman na ako masyadong mateki na tao, same dun sa asawa ko. Okay lang sa amin yung wala masyadong ADAS. Ito yung meaning ng ADAS, kung alam nyo. Yan, okay na sa amin yon. Mas okay para sa amin yung traditional driving, ano, basta't naka-automatic yan, tsaka merong mga camera. Napakalaking bagay talaga nung 360 camera. At sigurado sa'yo din, di ba? Napakalaking bagay ng 360 camera. So ayun, yun yung rason natin kung bakit hindi natin kinuha ang Black Series. At sigurado, maraming naka GLS at GLX na same lang din naman yung reason kung bakit hindi Black Series yung kinuha. Kasi kung may pera ka naman na wala nang isip-isip yan, top of the line na yung kukunin mo, di ba? Ganun talaga. Meron lang tayong limitation at dun ka mangarap sa limitasyon mong yon. Tapos susunod, after nun, mangarap ka ng mas mataas, di ba? Kung wala ka pa dun sa senaryo na kaya mong mangarap ng sobrang mahal na sasakyan, mangarap ka muna step by step lang, no? Okay naman yun, meron kang pangarap na sobrang taas, pero tuparin mo muna pa isa-isa para inahagdan mo lang lahat ng struggles at pag-improve mo sa buhay. Let's go! Power! Anyway, hanggang doon na lang muna yung video natin. Like, follow, subscribe. Pakishare naman to sa mga barkada natin dyan na may planong bumili ng sasakyan. At kung meron din kayong mga kotse, paki-compare naman dun sa mga na-video natin, 'di ba? Para mas malaman natin kung ano ba talaga ang okay para sa inyo. Kung meron kayong questions, lagay nyo lang dyan sa comment section. At ako'y gagala muna kasama si Mrs. Again, like, follow, subscribe. Peace!